Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako ngayon at ating pakinggan ang buod ng maikling kwento na inilimbag ni Efren Abueg na pinamagatang Saranggola. Nagsimula ang kwento nang itinawag ng isang amang nagngangalang Carding ang kanyang mga anak na si Rading, Paquito at Nelson upang ikwento ang kanyang buhay. Laging may hinanakit ang binata sa kanyang ama sapagkat hindi nasusunod ang kanyang mga nais. Gaya na lamang ng kanyang pagkabata. Humiling ng guryon ang bata, ngunit ibinili na lamang ng ama ng kawayan at papel at tinuruan na lamang kung paano gumawa ng saranggola at kung paano ito patagalin sa taas. Nang lumipas ang ilang taon, 14 anyos na si Carding. Hindi na saranggola ang kanyang nais. Ang kanyang mga gusto ay bagong damit, sapatos at palagi ang pagsama sa kanyang kaibigan, isama mo na rin ang malaking baon. Ngunit tinipid siya sa lahat ng bagay at hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay tuwing walang klase at ginagawa lamang siyang tauhan para sa kanilang machine shop at gasolinahan. 18 gulang na ang binata nang lumala ang kanyang hinanakit. Isang araw, nag-usap-usap ang magbabarkada na sila ay pumasok sa iisang universidad at kunin ang kursong commerce. Pumayag silang lahat. Ngunit nang kinausap ng binata ang kanyang ama, hindi siya pumayag. Kaya ipinasok na lamang siya sa mechanical engineering. Nakapagtapos ng kursong mechanical engineering si Carding. Ngunit ang nangyari lamang dyan ay mas lumala pa ang kanyang hinanakit laban sa kanyang ama nang bigyan na lamang siya ng 50,000 piso bilang pangunahing pundasyon para sa kanyang negosyo kaysa yung ipamana ang kanilang dating negosyo ng machine shop sa kanilang anak. At ipinatayo na nga ni Carding ang kanyang negosyo, ngunit kakaunti lamang ang kanyang mga parokyano. Iminungkahi ng ama na ipatayo ang kanyang negosyo sa ikatlong bayan upang maiwasan ang kompetisyon. Hindi sinunod ng binata ang minungkahi ng ama, kaya naman nalugi ang negosyo ng binata at bukod pa dyan nagkautang siya ng 20,000 piso galing sa makina na pinagkautangan niya. Dahil sa pagkabaon sa utang, nahirapan ang binata, kaya naman sinubukan niyang umutang sa kanyang ama, ngunit hindi ito pumayag. At dito naman nagsumikap ang binata upang magpunta sa iba't ibang lugar upang magtrabaho ng 5 taon. At doon na nga, nakaipon siya ng 10,000 piso para sa kanyang negosyo. Yumaman na nga ang binata at nakamit ang tagumpay. Ngunit siya ay nagulat nang nawala ang kanyang pamilya, kaya siya ay umuwi sa kanyang lugar na kung saan siya ay isinilang at dun na nga nalaman na yumao na pala ang kanyang ama. Labis na malungkot ang binata nang malaman ang pagkamatay nito. At mas lalo pa siyang nalungkot at napalitan ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa pagsisisi, lalong-lalo na nalaman niyang masaya ang kanyang ama para sa kanyang anak at sa tagumpay na nakamit niya. Dahil dito, bumalik ang kanyang mga alaala noong kasama pa niya ang kanyang ama. Tumatak sa isipan ng binata ang aral na iniwan ng ama para sa kanya. Wala sa laki ang pagpapalipad at pagpapatagal sa taas ng saranggola. Nasa pasensya at ingat lamang yan. At dito nagtatapos ang buod ng maikling kwentong pinamagatang Saranggola, nilimbag ni Efren Abueg.